The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Magandang araw po sa bawat isang na patuloy na sumusubaybay sa daily live streaming na ito. Purihin ang Diyos at ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako'y muling nabigyan ng pagkakataong sa platform na ito na magbahagi ng kabutihan ng Panginoon. Shout out pala sa aking mga inaanak dyan sa SOCMED na patuloy na gumagawa ng kaparaanan upang maistaguyod ang ganitong gawain. And of course, shout out din sa aking area sa Upper Bicutan na patuloy na sumusubaybay sa araw-araw pagpapahayag ng salita ng Diyos. And thank you, Pastor Wilbert, for giving me ng pagkakataon na muli ako ay magbahagi ng salita ng Diyos sa platform na ito. Salamat din sa mga SCB tribes na patuloy na sumusubaybay at itinataguyod na magpatuloy ang SCB Daily Live Streaming. Magandang araw muli sa bawat isa at sa mga nanonood saan mang lugar kayo naroon. At sa oras na ito, muli aking itutuloy yun pong topic ko na pinamagatang My Purpose is My Destiny. Sa Tagalog po, ang layunin ng Diyos para sa akin ay nakatadhana na. Ang sabi nga po ng Psalm 139 verse 16, ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Truly, God knows everything sa atin. Ano tayo, alam niya ito. At ito'y ating inaalam araw-araw. Kaya patuloy nating saliksikin yung salita ng Diyos upang ating matagpuan ano yung mga gustong ipagawa sa atin ng Panginoon at makilala natin ang ating sarili. Sa buhay na ito, ano ang ating magagawa? Ano mako-contribute natin sa kingdom ng Panginoon? Ang sabi ni WRB, your success is being unstoppable in doing and fulfilling the work God has called us to do, becoming a pattern for others to follow and leaving a legacy to the connected. To continue. Ulitin ko po yung sinabi ni WRB, Pastor Wilbert Butial. Success is being unstoppable in doing and fulfilling the work God has called us to do. So, hindi tayo dapat tumigil sa paggawa sa kalooban ng Panginoon, becoming a pattern for others to follow and leaving a legacy to the connected to continue. Gaya ng binasa kong verse kanina na ang ating buhay ay limitado lang. Alam ng Panginoon kailan tayo kukunin. Hindi natin alam yon. So that's why tayo ay maging part ng becoming a pattern for others to follow and leaving a legacy to the connected to continue. Pinag-aralan na natin yung 5 questions or tanong sa ating mga puso na kung saan ito'y hindi agad natin nasasagot. Ito yung who am I? Sino ba ako? It speaks of our identity. Ang pagkakakilanlan sa atin ng Panginoon. Ano ba yung pagkakakilanlan ng Panginoon sa atin? Sometimes kasi nalilimutan natin to na napaka-precious tayo sa harap ng Panginoon. Sabi nga ng 1 Peter 2:9, but you are a chosen people. Chosen, pinili tayo ng Panginoon. We are not leftover. Hindi tayo basta-basta lang nilalang ng Panginoon. In fact, we are created in the image and likeness of God. Ang sabing ganon tayo ay next to God dahil mas mahalaga tayo kaysa sa mga angel. Ang sabi pa rito, a royal priesthood. Tayo ay may dugong maharlika. So pag sinabing may dugong maharlika,
we are part of kingdom of God. Ibig sabihin, we have all the access sa anong meron sa kaharian. A holy nation, tayo ay banal. Ibig sabihin, tayo ay lumalakad sa layunin ng Panginoon sa atin na maging pagpapala, maging salt and light, at maging kagaya niya. God's special possession that you may declare. Ito nga ang sabi ko kanina, anong dahilan? Bakit tayo pinili? Bakit tayo maharlika? Bakit tayo banal? That we may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So, tinake up na natin yan, who am I? Pangalawa, where am I from? Saan tayo nagmula? The source. Alam natin that we are created in the image and likeness of God. So, nasagot na natin yan nung nakaraang video natin, live streaming. Number 3, why I am. Bakit nga ba ako narito? Ano bang layunin ko rito? May iba kasi, wala na silang tingin nila sa sarili nila, wala ng kabuluhan ang buhay nila. Sa kanila, mas maganda pang mawala na sila sa mundo. But again, ang sabi dito, may layunin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At ito ay na-discuss ko na rin. Sabi dito ni Miles Monroe, your purpose preserves you. So, kapag ginagawa natin ang layunin natin sa buhay, as the Lord directs us, pinahahaba niya ang buhay natin. Amen po ba? Napakaganda nito. Upang sa gayon, mapagtagumpayan natin ang mga obstacles dahil may layunin ka at ako. Dahil anything that fulfill its purpose, that is excellence. And God wants us to live an excellent life here on earth. Because your purpose is more powerful than your plan. So we can have our own plan, but our purpose is more powerful than our plan. Bakit? Bakit more powerful ang purpose ni Lord? Kasi po, may mga plano talagang gusto natin. In fact, masyado tayong, sabihin na natin yung word na ambisyoso, ambisyosa. Marami tayong plano sa buhay na to. But again, kapag tayo ay in line with the purpose of God, ang masusunod pa rin ang layunin ng Diyos sa buhay natin. And hindi tayo magsisisi dahil marirealize natin at the end of the day, Lord, let your kingdom come. Let your kingdom come here on earth as it is in heaven in my life. Ibig sabihin, hindi na mangyari yung plano ko. Kasi ang plano ko, hindi ko rin naman pala ikakabuti. Your plan, your purpose for me will still prevail. And number 4, ang sabi dito, what can I do? Ano ba ang aking potensyal? Ano ba ang aking kakayanan? So, sabi dito sa Ecclesiastes 10:10, using a dull axe requires great strength, so sharpen the blade. So, ibig sabihin, that's the value of wisdom. So, we need to ask God wisdom. Alam mo, para mabuhay tayo sa mundong ito, ang hirap kapag wala tayong wisdom na bumula sa Panginoon. Kasi, we do not know how to react or act or decide. Ano ba yung mas mabuti? I would say maraming mabuti. Pero ano ba yung mas mabuti? Talaga na kalooban ng Panginoon. And that's the value of wisdom that will help us succeed, sabi ng Ecclesiastes 10:10. Ang sabi din ng Proverbs 4:5, get wisdom, get understanding. Do not forget my words or turn away from them. Do not forsake wisdom, and she will protect you. You love her, and she will watch over you. And the beginning of wisdom is this: get wisdom,
though it costs all you have, still get understanding. Kahit what costs us. Ano ba yung what costs us? Ibig sabihin nito, ano ba yung maging kabayaran? Your time, your talent, pwedeng resources din. Ang sabi dito, though it costs all you have, get understanding, get wisdom. This is so important. Ang sabi ni PJB, discovering our potentials is what will make us valuable and profitable not only in material things, but in the knowledge of the truth that will attract others to do the same. Amen? So ito, tapos na rin natin. And number 5, ito yung partial na na-discuss ko last video, at ito ay ang tanong sa ating puso, where I am going, and speaks of our destiny, tadhana. Ang sabi ng Isaiah 46 verse 10, I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand. I will do all that I please. Alam nyo, kapag ang Panginoon ang nag-orchestrate, ano yung tadhana natin, ano yung destiny natin, at tayo ay submitted and aligned to His will, the Lord knows what will happen to us. Siyempre for the good. Parang architect lang yan eh. Di ba meron kasing architects perspective view. Kami kasi, nasa business kami ng project selling ng mga subdivisions. We sell house and lots and condos. At meron kaming tinatawag na perspective view ng mga architect. Pag tinignan mo to, as if tunay yung sa picture. Pero actually, hindi pa talaga gawa yun. Pre-selling lang. Sa picture lang yun. And ngayon, nag-update, no? Hindi lang ganun. Hindi lang picture ngayon. Meron pa kaming tinatawag na virtual tour. Pag virtual tour, makikita mo na talaga nasaan yung CR, nasaan yung dining room, nasaan yung mga kids room, nasaan yung sala. Talagang itinutur ka. Digital. Virtual tour. So, as if it is already done. So, that's how our life is, yung destiny natin. Nabivisualize na, nandyan na actually. Alam na ni Lord kung ano yung ating destiny. But again, we have to work out for this pa rin. Pero, as far as God is concerned, ang sabi niya, I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand. I will do all that I please. So, gaya ng sinabi ko, tapos na yung ating, ang tawag dito, yung movie ng buhay natin. Alam na ng Panginoon. And that's why, alam ko, maganda ito. That's why ito'y pinag-aaralan natin para nun, hindi tayo ma-divert. Talagang mangyari kung ano yung plano sa atin ng Panginoon. Pero alam nyo, may 4 na tanong na ating sasagutin sa oras na ito. Pero bago yon, how do we know that we are already there? Nandito na tayo sa ating tadhana o sa destiny or destinasyon. Nandito na tayo sa ating pupuntahan. Kung tayo pupunta ng Bicol, paano natin malalaman? Malapit na pala tayo sa Bicol. Ang sabi ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Gas-gas na to, na mga kiniklaim natin, but it is true. Sa ibang version nga, babasahin ko rin yun. Tuloy ko lang to muna. For I know the plans I have for you, sabi ng NIV, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.
Dito naman sa Good News Translation, ang sabi dito, I alone know the plans I have for you. God alone knows. Hindi ko alam din yun eh. I mean, ako mismo as a person, sarili ko to, buhay. Hindi ko alam, but the Lord alone knows the plans He has for you and me. So ngayon, ano ba yung mga basihan natin? Paano natin malalaman talaga kung nandito na nga ba tayo? Tumatahak na tayo, parang ikay papunta ng Bicol, nasaan ka na bang lugar? Kumbaga okay na to, ito yung landmark mo, merong landmark na alam ka para masabi mong malapit ka na sa lugar na pupuntahan mo. Number 1, based on the Word of God. Gaya sinabi ko na in Isaiah 46:10, sa simula pa itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Ito'y sinabi ng salita ng Diyos. So, pag sinabi ng Panginoon, hindi na ito mabubura. Nasabi nga ng Biblia, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. In other words, pag sinabi ng Panginoon, sinabi ng salita niya, panampalatayanan natin. Kasi mawawala lahat. Pero yung salita niya, it will always remain forever. Pangalawa, ano pa? By already operating in the gifts that God has given us. 1 Corinthians 12, verse 1 to 7. Mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyusan na di naman nakakapagsalita. Kaya't, nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni Numan si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga yon. Ang ibig sabihin, tayo part of one body. Ikaw kamay, anong trabaho mo? Ikaw tenga, anong trabaho mo? Ikaw paa, anong trabaho mo? May kanya-kanya tayo, pero ang sabi dito, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Ang ibig sabihin nito, ang gift ba sa'yo ng Panginoon ay nakikita? Ginagamit mo ba ito talaga? Ginagamit mo na ba ito sa iyong mga ginagawa? By the time na ito ay nagsisimula ng makita sa buhay mo, then malapit ka na sa destinasyon mo. Ito ang sabi ng Biblia. Pangatlo, by choosing to do why we are called for. By choosing to do, kailangan nating magdesisyon. Sa lahat kasi ng bagay, we need to decide. Are you in or are you out? Gusto mo bang sumunod o hindi? Hindi pwedeng, pwede ako sumunod ngayon, pero bukas hindi ko na sure. Kasi may mga reservations ka na sa buhay na pwedeng masaling, kaya ayaw mo nang sumunod at hindi ka siguradong makakasunod. Dahil hindi mo naiintindihan kung ano ang ginagawa mo na ngayon. Ang sabi dito sa 2 Kings 17, 32-34, sinamba rin ng mga taong ito si Yahweh at sila'y pumili ng iba't ibang uri ng tao bilang mga pari
At ang mga ito ang naghahandog sa mga dambana, sa mga sagradong burol. Ngunit patuloy pa rin sila sa pagsamba sa kani-kanilang mga Diyos-Diyusan tulad ng kaugalian sa mga bansang pinanggalingan nila. Simula noon, iyon na ang naging paraan ng kanilang pagsamba. Hindi nila sinasamba si Yahweh sa tamang paraan. Pwede palang sumamba tayo ng maling paraan. Well, mahabang usapin kung paano sasamba ng tama. Pero dito nakita natin, may mga tao na sumasamba sa Diyos sa maling paraan. Sa maling paraan. Marami tayong alam ngayon. Maraming sumasamba sa mga gawa ng kamay. Ang sabi dito, yung mga Diyos-Diyosa naman ito. Pero sabi ng salita ng Diyos, God is a spirit and His worshipers must worship Him in spirit and in truth. And this is what the Bible says. Ang Diyos ay espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay sasambahin siya sa espiritu at katotohanan. It's the Holy Spirit who will give us the way paano tayo sasamba. Ang sabi ng Romans 8, those who are led by the Spirit of God, they are called sons of God. So kung hindi tayo sumasamba sa tamang paraan, hindi tayo anak ng Diyos kasi hindi tayo led by the Holy Spirit. Ituloy ko. Simula noon, iyon na ang naging paraan ng kanilang pagsamba. Hindi nila sinasamba si Yahweh sa tamang paraan. Hindi rin nila sinusunod ang mga tuntunin at kautosang ibinigay sa mga anak ni Jacob na pinangalanan niyang Israel. In 2 Chronicles 11 verse 13 to 14, but all the priests and Levites living among the northern tribes of Israel sided with Rehoboam. Si Rehoboam po, ito po yung anak ni King Solomon. Dahil nagkaroon po kasi, ang context po nito kasi ay, yung pong 10 tribes of Israel ay, ang naging nangunguna sa kanila ay si King Jeroboam. Dito naman po sa Benjamin tribe and Judah, si King Rehoboam. Pero alam niyo po, kapag may calling ka talaga sa Panginoon, ang sabi dito sa binasa natin, the priests, but all the priests and Levites living among the northern tribes of Israel sided with Rehoboam. Dito sila sumama kay King Rehoboam. Bakit? The Levites even abandoned their pasture lands and property and moved to Judah and Jerusalem because Jeroboam and his sons would not allow them to serve the Lord as priests. So dito natin makikita yung prinsipyo na iiwanan mo. Ang sabi dito, iniwanan nila ang kanilang mga properties. Iniwan nila yung kanilang mga bakahan o anihan at sila ay pumunta sa Judah and Jerusalem dahil yung kanilang current na pangulo o hari ay hindi sumasamba sa tamang Diyos, kundi sumasamba sila sa Diyos-Diyosan lang, hindi totoong Diyos. Pag sinabi mong Diyos-Diyosan. At sabi dito sila kay Rehoboam kasi ito yung linya ni King David. David, Solomon, Rehoboam, talagang sila yung sinabi ng Bible na pagsisimulan ng hari. Pagiging hari ng Israel. Dahil sila talaga yung nandun yung puso sa Panginoon, yung tamang pamamaraan ng pagsamba. Tayo ba talaga nasa tamang pagsamba? Or tayo ay nadadala ng mga
yaman o sistema ng mundo. Ang ibig ko sabihin yaman, yung material na bagay na aanhin mo yung yaman. Pero sa iba, pag sinabi mong yaman, kahit hindi na umaten ng Sunday, kinakalimutan na yung sila ay makarinig ng salita ng Diyos. Kasi napakahalaga na makinig eh. Napakahalaga na makinig. Pero naisasantabi yun. For the sake of what? For the sake of work? For the sake of other things? Many things. So ako tinitingnan ko to, kulang pa talaga sa commitment. Kulang pa talaga sa tamang puso sa Panginoon yung ganitong mag-isip. Yung ganitong magdesisyon. Kasi ito, imagine mo, ang hirap na na. Hindi ko nga rin alam kung ako. Imagine, lilipat ako sa isang lugar. Iiwanan ko yung pinagpaguran ko for how many years? Dahil, anong calling ko, ito yung aking gagampanan. Kahit iwanan ko na yan. Kaya nga pala sabi ng Bible, sino ba ang makakapag-iwalay sa atin? Wala. Kahit kamatayan, sakit, walang makakapaghiwalay. And itong mga Levite and priest na to ay ganun ang ginawa nila. Iniwan nila ang kanilang properties, ang kanilang mga alagaan ng hayop, ang kanilang sakahan, para lang sumunod sa hari at sumamba sa tamang Diyos. It's a challenge for us. Ano ba talagang pinahalagahan natin sa ating buhay? Kung tayo lang ay babalik sa katuruan ng Panginoon. Yung talagang isipin natin, tayo ay nilalang sa mundong ito nang wala naman talaga eh. In fact, pag tayo kinuha ng Lord, ano man ang meron tayo, hindi rin naman natin madadala. Kaya ito'y mailagay sa isip natin yung sinasabi ng Bible na huwag tayong mag-isip too much of this world. Because this world that you will stay is just temporal. Even you, darating ang araw na mawawala din tayo sa mundo. Even this earth mawawala, and soon there will be a new heaven and new earth. And yet, binibigay natin ang lakas natin too much sa ganitong sistema. Pero yung mas mahalaga, nalilimutan natin. Yung eternity. Yung ating destiny for eternity. Okay? Pang-apat, paano natin malalaman na nandoon na tayo, malapit na tayong dumating sa ating patutunguhan? Number 4 is by conditioning our mind, soul, and spirit to reach our destiny at all costs. Ang sabi ng Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. And also in Philippians 2:17, but even I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith. I am glad and rejoice with all of you. Ito yung sabi ni Pablo. In Philippians 2:13, sabi niya, it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His purpose. Ganito lang po yun. You know, I know that the Lord has a purpose for us. If the Lord is leading us to the right way, huwag na tayo magpumilit ng shortcut. Huwag na tayo magpumilit na dito mas okay eh, kasi maluwag ang daan. Alam natin na ang papunta sa Panginoon, ang pagsunod sa Panginoon, medyo may kahirapan. I said medyo, hindi ko sinasabing mahirap, hindi ko naman sinasabing madali. Ang sinasabi ko, there is a price to pay sa pagsunod sa Panginoon. Kaya si Pablo sabi niya gano'n, para akong isang drink offering, parang ibig sabihin nito, ibinibigay niya lahat upang magawa niya ang layunin niya dito sa mundo. Mamamatay siyang empty,
Ibig sabihin, naibigay na niya lahat. Wala nang natira. Napakaganda nun, di po ba? Yung po bang dumating sa time na nag-excel ka sa trabaho mo, nag-excel ka sa layunin mo sa Panginoon. Ibig lang sabihin nun, you made an extra mile sa trabahong pinagtiwala sa ng Panginoon, sa assignment na binigay mo. Binigay ng Panginoon sa iyo at sa akin. Amen po ba? Okay, next. Ano nga ba? Paano nga ba natin maitataguyod ang ating destiny? How do we pursue our destiny? Ang destiny kasi natin ay hindi tayo dapat stagnant. Sabi ko nga, kapag pupunta ka sa Bicol o sa ibang lugar, hindi naman ibig sabing makakarating ka na. Hindi ka naman umaalis ng bahay mo. So you have to walk, you have to prepare para sa journey na yan. Kailangan mong humakbang. Kailangan mong kumilos. Hindi pwede yung stagnant ka o hindi ka kumikilos. So paano natin maitataguyod o mapupursu o para malaman mo yung iyong pupuntahan? Number 1, ask God to strengthen us in the journey. Alam niyo, sabi ko nga, yung paglalakbay, hindi lang pwede yung, punta tayo sa Malaysia, punta tayo sa Japan. Hindi lang yung sinabi, tapos aalis ka na. It takes a lot of preparation. Siyempre, maghahanda ka ng panggastos mo. Ihahanda mo rin yung katawan mo. Napaka-importante na maihanda yung physical na katawan mo. Dahil kung ikaw ay magtutour, kakailanganin mo ng lakas. I just can't imagine when we went to Singapore last March this year. Grabe talaga, talagang pinagmalaki ko pa na nagkaroon ako ng 14,000 steps. Kasi that's the first time na nagkaroon ako ng 14,000 steps. Kasi binibilang ko rin yan kasi ang sabi nila, okay na daw sa mga senior, 4,500 steps. Ang standard naman sa pangkalahatan is 10,000. Hindi ko rin naman nagagawa. Pero when we went to Singapore last March this year, 14,000. Pinagmalaki ko yun. Pero nung pumunta kami last September sa Japan, this year din, grabe. Ito talaga, parang hindi ko ma-imagine na nagawa ko to. Nagkaroon ako ng 22,000 steps. It's a breakthrough talaga. Pero imagine, kung hindi ako malakas, I mean, hindi ko na ihanda yung katawan ko. Kaya ko ba yun? Baka hilahin ako o kaya maiwan na lang ako. Balikan nyo na lang ako dito kasi hindi ko kayang lumakad. Di po ba? So we need to strengthen our bodies. Hindi lang dito sa lakbayin sa ma-reach natin yung destiny, hindi lang katawan din eh. We need to strengthen our spirit too. Ang sabi ng Romans 38:38, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers. In verse 39, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Sa ating lakbayin, hindi dapat may sagabal. Yes, may sagabal. Hindi naman nawawala yun. In fact, nung kami ay, yun nga yung pagpunta namin last September lang this year sa Japan. Kasi buong family yun. Yung apo ko, may nararamdaman, may iba, meron ding alam nyo yun, kumbaga parang, naku, ang hirap nito na mag-travel na ganito, merong nararamdaman. But you know, what I did naman kasi sa mga ganitong journey, like naka-schedule kami 2 months before ba, or 1 month before, meron na kaming prayer items for that specific travel. Hinihingi namin sa Panginoon yung gabay niya, lakas, lahat. Siyempre kailangan may preparation. So hindi dapat maging hadlang
ang anumang bagay. Kasi nakadestin ka na pumunta dun di po ba? So, ibig sabihin, you will make all preparations. Lahat, ihanda mo na yan. Tulugan, sasakyan, anong sasakyan mo, by siba or by air? Of course, sa Japan, by air. So, lahat yan. And of course, meron kang budget, expenses. Lahat ihahanda mo. Ano man yung may mga problema or distraction, hindi yan makakadlang kasi nakadestin ka nang umalis. Parang ganito din, hindi dapat maging dahilan yung kasi mahina na tuhod ko. Yan tanong kasi, bakit ngayon ka lang? Ngayon ka lang maglilingkod sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia, remember the Lord in the days of your youth. Wag naman yung remember the Lord in the days that you are already old. Hindi ka na nga makalakad. Kahit gustuhin mo pa. Pero yung lakas mo, naubos mo na nung iyong kabataan. Nung ikaw ay umedad na, sasabihin mo ba kay Lord, Lord, pagalingin mo ko. Bigyan mo ko ng kalakasan para maglingkod sa iyo. Okay naman yon. But again, limited ka na rin. Limited ka na rin kasi lumipas na yung lakas mo Kaya kung ano man yung magiging hadlang, lalo na yung mga kabataan ngayon, huwag nyo ngayaan na maging hadlang yan. Pursue. Pursue the journey. Pursue your destiny. Praise God. Pangalawa, act as if you already received the promise. Kung meron kang pupuntahang lugar, marami kang research na gagawin. Saan ba kami? Ano bang itinerary namin? Ganun din sa Panginoon. You will now act as if you're there already. Sabi ng Hebrews 11:1. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kahit hindi pa nakikita, hindi ka pa nakakatapak sa lugar na yon, nandun na, you claim yung pangako ng Panginoon. You claim, Lord, alam ko, Panginoon, meron kang magandang plano sa buhay ko. In verse 6, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Dapat sa ating destinasyon, meron kang pananampalataya na may gawa. At anong pangako ng Panginoon? Hawak-hawak mo yan. Kung baga, ito ay passport mo, yung pangako ng Panginoon. Hindi ka makakalabas ng bansa kung walang passport. The same thing. Kapag wala kang pangako ng Panginoon, you will not reach your destiny. You will not reach kung ano yung plano sa'yo ng Panginoon. Kasi wala kang passport. Wala kang faith sa salita ng Diyos na pangako niya sa'yo. Pangatlo, every step is led by the Lord. Every step is led by the Lord. Siguraduhin natin, lalo na yung talagang nasa second half na of their life, yung edad, hindi na tayo pwedeng trial and error. Alam niyo yung trial and error? So, because of many trials, kaya nagkaroon ng marami ring error. So, we have to fix our mind sa ating pupuntahan. So, don't have that double-minded mind. Kasi, mahirap po na hindi nakaprogram ang utak natin sa ating mga gagawin. Magulo ang ating utak. Mahirap po ito. Hindi po tayo makakarating sa ating pupuntahan kapag po tayo ay naguguluhan sa ating mga pupuntahan at hindi ka sigurado sa iyong pupuntahan. How to reach?
how significant is to reach our destiny? Paano nga ba kahalaga na marating natin yung plano ng Panginoon sa atin, yung ating destiny, yung ating pupuntahan? Paano ba ito kahalaga? Remember, yung si Elijah and Elisha. Grabe yung talagang focus ni Elisha na marating. Na marating yung plano ng Panginoon sa buhay niya. Kahit pa na siya ay sumunod kay Elijah na hindi siya nag-iisip ng kanyang mga bagahe. Hindi siya nag-iisip, ano na kaya ang kinabukasan ko sa taong sinusundan kong ito. Pero because his mind is clear, alam niya kung sino'y sinusundan niya. Napakaganda ang nangyari sa kanya. Because nandun yung kanyang pagsunod sa Panginoon. At nakita niya kay Elijah na ito ang tamang taong susundan ko. Napakalaga din kasi nun eh. Kung ikaw ay pupunta sa isang lugar at hindi mo alam, maganda may tourist guide ka, maganda na may mga kasama kang marunong sa lugar. Hindi man marunong, but kasi sa mga ibang bansa, kasi siyempre sila yung tinatawag na part of G7 ba yun? Yung mga bansang mayayaman. Talagang infrastructure nila at saka transportation, napakaganda. Titingin ka lang sa mapa. Kaso sa mapa, hindi ko kaya yun. Aminin ko na rin. Sa mapa kasi salabat yung mga iba-ibang kulay na sasakyan, iba-ibang lugar, iba-iba. Biruin mo yun. May isang train, akala mo doon ka nasasakay. Ibang kulay pala ng train ang sasakyan. No? Pero isang railway lang yun. Hindi lang din yun. Iba-iba pa yung railways. May oras. Kung magkamali ka, kung saan ka na napunta. So, napakahirap na. So, kailangan merong taong susundan ka na may kaalaman sa lugar. So, sino yon? That is the carrier of your grace. Ano nga ba yung halaga para ma-reach, makapunta tayo sa ating destinasyon? Number 1, we will enjoy the place we were sent. Kapag nandun nga yung sinasabi kong pagsunod, kapag nandun yung pagsunod natin sa Panginoon, kung bagay, parang sa tubig no po, kung kayo po ay nakaranas ng kahit sa ilog po, di po ba sa ilog merong ano ba to, yung agos ng tubig. Kailangan po umayon tayo sa agos ng tubig para hindi tayo mahirapan. We will go with the flow. We will go with the flow. Bakit po? Kasi hindi ka magkakaroon ng struggle. Pag alam mo, ito yung nilalayo ng Panginoon sa akin. Kasi i-confirm naman yan sa'yo ng Banal na Espiritu eh. Ito yung nilalayo ng Panginoon. So you will just go with the flow kung ano ang nais ng Panginoon. And you will enjoy. Diba si Abraham? Kahit na sinabi ng Panginoon na umalis ka dito sa bayan mong to. Pumunta ka sa isang lugar. Iwanan mo ang iyong kamag-anak. Madali bang iwanan yung birthplace mo? Hindi ganun kadali kasi nandun na yung comfort zone mo. Sanay ka na sa culture doon and pupunta ka sa isang lugar na you are a foreigner. Kung hindi niya kilala ang Panginoon, mahihirapan talaga siya. But again, sumunod siya sa Panginoon and he enjoy his journey. Pangalawa, ano yung value nito sa atin kapag rating natin ang ating mga destiny? It is a blessing for anyone to arrive to our destiny. Bakit blessing? Because in that place na kung saan ikaw ay naroon, tinawag
doon ka talaga destino, then you will make a difference. You will excel in everything. You will excel sa mga bagay na ipapagawa sa ng Panginoon because you are already in the right way, in the right place, at tamang gift ang nag-ooperate na sa iyo. Pangatlo, there is a fulfillment of the promises of God that we believe. Yun ang sinasabi ko. Kaya nandun yung value, yung significance na meron natin, yung journey talaga. Yung mga pangako ng Panginoon, pinanampalatayanan mo na. Ito ay mangyayari na. Fulfillment. When you say fulfillment, wow. Ibig sabihin, everything is provided. Ibig sabihin, masarap ang environment. Hindi ka na mag-struggle. Wala nang worries. Pero hindi ko sinasabing nasa langit ka na. Ibig ko sabihin, dito pa lang sa lupang ito, sa mundong ito, mararanasan natin living heaven. Living on earth like heaven. Ibig sabihin, mabubuhay tayo na parang nasa langit, which is the prayer that Jesus Christ taught us. Ito pala talaga yung plano ng Panginoon sa atin, di po ba? Once we reach the journey, He wants us to enjoy life. He wants us to fulfill yung purposes niya sa atin. And sabi dito, rewards is there. Rewards is there. Mararanasan natin yung mga pangako ng Panginoon. Okay? So, paano rin ba natin malalaman? Ito'y natutupad na rin. Natutupad na rin. Like Paul, naranasan niya na ang katuparan ng pangako ng Panginoon sa kanyang buhay. Kahit napagod siya. Kahit na sabihin, naglalakbay siya sa dagat. So, wala pa namang eroplano nun talagang yung paglalakbay niya, kahit risky, masaya siya. Bakit? Nagagawa niya ang kalooban ng Panginoon sa buhay niya. Paano rin natin malalaman? Malapit na rin yung destiny to. Ano naman yung mga pakiramdam na pwede nating maramdaman? If we are not burned out, even you are physically tired. Kahit na pagod ka, masaya ka. Alam nyo yung experience ng mga nagtuturo? Nagtuturo man sa live streaming, common yun Nagtuturo man sa pulpit o whatever trainings. Pagkatapos ng preaching, hindi yan nagugutom. Pero napagod, di ba? Because, bakit? Dahil nandun yung sarap ng pakiramdam. Kaya nga totoo rin man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Yung mga salita ng Diyos nagpapalakas sa'yo. Kahit napagod tayo. In 2 Timothy 2 verse 2, you have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Kahit may kapaguran, making disciples, talking to people, may kapaguran, doing the ministry, physically tired. Ako nga, hindi ko ma-imagine, kaya ko palang gawin minsan yung matulog ng gabi na. Kasi before, hindi ko yan kaya Talagang, hindi ko na alam, parang nag-hysterical na ako. Kasi hindi ko na maintindihan yung katawan ko, hindi na ako makatulog. But, if you are fulfilling your mandato, your assignment, the Lord, even that need na kailangan mo sa iyong sarili, ibibigay ng Panginoon. Bakit? Siya ang may assignment, siya ang nagbigay ng assignment sa iyo So, ano yung pangangailangan mo? Lakas? Ano yung pangangailangan mo? Resources? I will give it to you.
just obey. Just obey. Sabi rin nga, di ba? Sabi ko nga kanina, si Pablo, in Philippians 2:17, but I will rejoice even if I lost my life, pouring it out like a liquid offering to God, just like your faithful service is an offering to God. Kasi ang isang worker, leader, ano man yung calling mo, you should have this requirement. I mean, you should possess the word FAT. F-A-T. Ano yung F? Faithful, available, teachable. Gusto mo magpagamit kay Lord? You should possess these three. Faithful, available, and teachable. Gusto mo ba ng posisyon? Sa ministry, hindi mo kailangan ng posisyon. Just take the responsibility. Kasi ang posisyon, hindi yan pinag-usapan. Kasi our God is the one who knows what you are doing. In fact, hindi nga rin yung outward nakikita niya ano yung motibo mo sa puso mo, bakit mo yan ginagawa. Amen po ba? So, even if you're burned out, even na parang pagod ka, hindi ka burn out. Number 2, we felt grateful to God if you experience it during your lifetime. Patuloy nating pasasalamatan ng Panginoon sa mga experiences na ito. Kasi alam nyo, ang mga tao, they want to go to many countries. For what? For experience. For memories. So these are the memories na pwede nating ma-retain sa puso natin. Yung mga bagay na pinaranas sa atin ng Panginoon during our lifetime. In sabi sa Psalm 92 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. In Psalm 90 verse 12, sabi pa rin dito sa other translation, teach us to realize the brevity, yung haba ng buhay so that we may grow in wisdom. Kailangan nating malaman yung mga nangyayari din sa paligid natin. We should not be just confined four corners of our house. We have to go out. Kasi hindi pwede tayong mag-minister na sa bahay lang. Yeah, pwede naman yung online. But hindi pa rin ganon. Maipapakita natin, ma-impart natin what the Lord wants to impart to them. Kasi iba pa rin yung may connection. Merong connection, di ba? Pag sinabi mo, connection sa digital, pwede naman. But iba pa rin yung may feeling. Iba pa rin yun. Pwede yun. Kung sakaling wala ng paraan, pwede naman yun. Sabi rin dito na number 3, we now see the fruits of our labor and leaving a legacy to the next generation leaders. Kung hindi natin alam ang ating pupuntahan, lagi ito binabanggit ni Pastor Wilbert, if you don't know where you are going, any road will take you there. So, kapag ang significance na ma-reach natin ang destiny na pupuntahan natin, makikita natin the fruits of our labor and leaving a legacy to the next generation leaders. So, napakaganda na meron tayong napoproduce after us na magpapatuloy ng gawain natin sa Panginoon. And then, in conclusion, our destiny is God's purpose for our lives. It is our God-ordained future. Destiny is what God has destined us to become in His divine will and wisdom. Ulitin ko po, sa pagtatapos ko, our destiny is God's purpose for our lives. It is our God-ordained future. Destiny is what God has destined us to become in His divine will and wisdom. Purihin ng Panginoon. And I hope
na meron kayo kahit katiting na naiwan sa kanyang puso't isipan sa pag-aaral natin ngayon. Sa susunod naman, I will discuss things that hinder us to reach our destiny. Meron din palang dahilan na hindi natin ma-reach, hindi tayo makarating sa ating mga destinasyon or pupuntahan. At ito yung pag-uusapan natin sa mga susunod na live streaming ko. Purihin ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na buhay, salamat sa oras na ito na pinakita mo sa amin na hindi namin kayang pumunta sa isang lugar, the assignment that you have given us without you. And Lord, allow us to understand your plans and purpose for us so that hindi po namin ipilit ang gusto namin dahil we know that our own plans ay hindi ito makakabuti sa amin. Instead, ito pa ay maglalayo sa amin sa iyo. And just Lord, we pray sa mga nanonood na ganun din ang nasa ng puso nila ay mangyari sa kanila. Marating nila ang mga plano mo sa kanila at we know that like your servants, David, Abraham, reach their destiny and sobrang grateful sila that they experience your goodness and faithfulness by following your will. Thank you, Panginoon. Sa araw na ito, patuloy ka mabigyan ng kapurihan. In Jesus' mighty name, Amen. God bless us all.